Okay, so magandang araw. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na lesson na kung saan ay ire-record ko at pakikinggan nyo. Okay, so nandito rin yung rason kung bakit ang sinabi ko sa inyong role, sa inyong major PT is isang manlalakbay. So, una, ito po ay mahahati sa tatlong bahagi. Una ay ang Aralin 1, pangalawa ay ang Aralin 2, at ang pinakahuli ay ang Aralin 3. Sa unang aralin po, pag-uusapan natin ano ba yung kahulugan, katangian at layunin ng isang lakbay sa naysay. So, yan yung iisa-isahin natin sa Aralin 1. So, syempre, una, ano ba yung layunin ng ating Aralin 1? So, una, matukoy po ang kahulugan ng lakbay sa naysay. So, una, syempre, ano ba muna yung kahulugan ng sanaysay bago tayo pumunta sa tinatawag nating uri niya, which is lakbay sa naysay. Pangalawa, naiisa-isa ang katangian ng lakbay sa naysay. At ang panghuli, nabibigyang pansin ang mga layunin ng pagsulat ng lakbay sa naysay sa isang manulat at mambabasa. Okay? So, let's start. So, ano nga ba yung tinatawag nating lakbay sa naysay? So, gaya nga ng sinabi ko kanina, bago tayo magpunta sa mismong word na lakbay sa naysay, unahin muna natin ano ba yung tinatawag nating sa naysay. At ano rin yung mga kadalasang nagiging tanong kapag tayo ay gumagawa ng isang lakbay sa naysay. So, ito po yung mga katanungan na madalas nating makikita o maririnig sa isang paglalakbay. So, syempre, unang-una o pangunahing tanong po dito ay ano-anong lugar sa ating bansa ang iyong napuntahan na? Or ano yung lugar na iyong pinuntahan? Pangalawa, nasubukan mo na bang maglakbay o pumunta sa ibang bansa at saan ito? Okay, kung meron man. Sumunod, ano ang iyong pinakamasayang alaala sa iyong paglalakbay na ginawa? So, matapos mo syempre sabihin kung ano yung specific na place, unti-unti na tayong pupunta dun sa experience o karanasan mo sa paglalakbay. Sumunod, ano ang natatandaan mong hindi magandang alaala sa iyong paglalakbay? So, may mga pagkakataon na hindi talaga natin maiiwasan na may mga negative thing na mangyayari talaga. At ang pangsunod, bakit masaya ang maglakbay sa iba't ibang lugar? So for sure, meron kang magiging dahilan kung bakit nagiging masaya ka sa paglalakbay mo sa iba't ibang lugar. So maaring may nakita ka sa lugar na yon na hindi mo nakita sa iba pang lugar. Sumunod naman, ano ang iyong mas gusto, maglakbay mag-isa o kasama ang iyong barkada? So may kanya-kanya tayong kasagutan dyan. Depende sa kung saan ka mas komportable. Sumunod naman, ano naman ang tatlong lugar sa ating bansa na hindi mo pa napupuntahan at ninanais mong marating? So again, depende pa rin naman yan sa choices nyo. So next, anong bansa ang pinaka-inaasam mong marating? So I think kahit sino naman sa atin, merong mga nag-iisa or ilang lugar na pinapangarap nating mapuntahan. Sumunod, sa iyong palagay, ano ang mahalagang bagay na natutunan mula sa paglalakbay? So maganda na habang tayo ay naglalakbay, meron tayong natututunan or meron tayong kaalamang nakukuha. So kagaya nga nung inyong sinabi kong Major PT, which is ang title, may nakalagay na karanasan at kaalaman na kung saan yung mga karanasan nyo ay nagbubunga or pwede siyang magdulot ng mga kaalaman sa inyo. Kumbaga, through experiences mo, ano yung mga knowledge na nakukuha mo dito. So, una, ano nga ba yung kahulugan ng tinatawag nating sanaysay? So, tandaan po na ayon kay Alejandro G. Abadilla, ang sanaysay ay tinatawag niya or ang salaysay ng isang sanay. So, dun daw nagmula yung salitang sanaysay. Na kung saan ibig sabihin nito ay ang pagsasalaysay ng isang taong sanay at punong-puno ng karanasan tungkol sa isang bagay na kanyang sinasabi. Siyempre, magpunta tayo sa ating focus na kung saan ang tinatawag nating lakbay sa naysay. So, tinatawag po itong travel essay sa Ingles at tinatawag din naman itong sanay lakbay, batay naman kay Nonon Karandang na binubuo ng tatlong konsepto. So, saan ba nanggaling yung sanay lakbay na salita? So, una, sa konsepto ng isang sanaysay, sanay at lakbay. So, kaya kung makikita nyo, sanay lakbay. Okay? So, ito po yung tatlong halimbawa ng ating lakbay sa naysay. Yung una, yung gagawin nyo sa inyong major PT na travel vlog or vlog. So, pangalawa is yung travel show na kung saan ito yung mga kadalasang makikita natin sa TV show. Na halimbawa ay may isang
TV show na gumagawa sila ng pagta-travel sa iba't ibang lugar na ipinapalabas mismo sa TV. So, ang pinakahuli naman pong halimbawa nito ay ang travel guide. So, ito naman yung tinatawag nating lakbay sa Naysay na ang purpose is para sa mga turista. So, ginagabayan sila doon sa lugar na kanilang pupuntahan. Okay? So, meron po tayong dalawang uri ng sanaysay. Siyempre, may isang formal at informal na sanaysay. So, una, ang formal pong sanaysay, ito ay sanaysay na kadalasang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa isang tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. So, ano ba yung pinagkaiba? So, unang-una, seryoso po ang tono ng ganitong uri ng sanaysay at ito rin ay nangangailangan ng masusing pananaliksik tungkol sa paksa. So, unang-una, syempre, kailangan tama lahat ng ating inilalagay. Okay? At ang pangalawa naman po ay ang tinatawag na informal o di-formal na sanaysay. Kung ang formal na sanaysay po ay nakabatay sa seryosong tono ng pagbibigay ng kanyang mga impormasyon, so dito naman po sa pangalawa, palakaibigan ang tono ng sanaysay na ito sapagkat ang paksa ay tumatalakay sa personal na karanasan at pang-araw-araw na kasiyasiya o pang-aliw para sa mga mambabasa. So, ibig sabihin, so para ka lang nakikipagkwentuhan, parang ikinikwento mo lang ano ba yung mga experiences mo, ano ba yung mga information na nakukuha mo sa paglalakbay mo or sa isang sanaysay mong ginagawa. Okay? So again, ang dalawang uri po natin ng sanaysay, una ay ang formal na kinakailangan ng masusing pananaliksik, seryoso ang tono sa pagbibigay ng impormasyon, at ang pangalawa ay di formal na sanaysay na kung saan palakaibigan naman ng tono ng ating sanaysay. So, kadalasan ito po ay tumatalakay lamang sa personal na karanasan at pang-araw-araw na nangyayari sa buhay ng isang tao. Okay? So, sumunod naman po, ayon kay Dean T. W. Moore, ang lakbay sanaysay ay madali lamang isulat sapagkat ito daw ay paglalakbay or meron ng natural na kwentong pakurba. So, kumaga, natural na siyang lumalabas. Kumaga, kung ano yung mga na-experience natin habang tayo naglalakbay, habang tayo naglalakad, may nakita tayong ganito. So, kumaga, siya yung normal na nararamdaman or na-experience ng mga tao. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na bahagi ng sanaysay, which is tatlo lang naman yan. So, unahin po natin si simula o si panimula. So, ano ba yung meron sa kanya? So, ito po ang pinakamahalagang bahagi ng ating sanaysay sapagkat ito ang magiging daan upang makuha mo ang atensyon ng mga mambabasa. So, gaya lagi kong sinasabi sa inyo, sa una pa lang dapat kunin mo na yung atensyon. Kunin mo na yung interest ng mga tao. Okay? Para tapusin nila syempre kung ano man yung buong bahagi ng iyong sanaysay. So, pangalawa po, syempre, ang gitna o katawan. So, dito naman po ang bahaging naglalaman ng mga sumusuportang detalye tungkol sa paksa. Kaya naman na ipaliliwanag ng mabuti ang paksa. So, kumbaga dito mo na makikita lahat ng mga suportang detalye doon sa bagay na iyong ibinibigay. At ang pinakahuli, syempre, yung ating wakas. Ito po ang naglalaman ng kabuang konklusyon or buod tungkol sa mga detalyeng binanggit mo sa pangalawang bahagi, which is yung katawan. So, sabi dyan, tila nang hahamon ito sa mga mambabasa, kaugnay sa pagsasakatuparan o pagsang-ayon mo sa paksa. So, kumbaga hinahamon ka dyan na maniwala sa kung ano yung ibinibigay sa'yo doon sa bahagi ng katawan. So, again, ang tatlong bahagi po ng ating sanaysay, una ay ang simula o panimula. So, dito yung kumbaga challenging part kasi kailangan ikot mo, kunin mo yung atensyon ng iyong mambabasa o makikinig sa'yo. Pangalawa, ito po yung naglalaman naman ng mga suportang detalye na kung saan yung ating gitna o katawan. At ang pinakahuli, yung wakas, na dito po ito na yung maglalaman ng buod o kabuuan ng iyong mga sinabi. Okay? So, sa paanong paraan daw ba kaya naiiba ang lakbay sanaysay sa tradisyonal na sanaysay? So, sasagutin natin yan sa pamamagitan po ng mga sumusunod na slides. So, sabi po dito, ayon kay Alain D. Botton, masusukat ang kritikal na pag-iisip ng mga mabasa kaugnay sa sanaysay kung nag-iiwan ito ng imahen sa kanilang isipan. So, kumaga, habang binabasa mo siya, napipicture out mo sa isip mo, ano ba yung dinidiscuss o ano ba yung tinatalakay o sinasabi sa isang sanaysay. Yun po yung tinatawag nating imahen.
Sumunod naman, ano ba yung layunin, bakit tayo gumagawa ng isang lakbay sa Naysay? So una, maitaguyod ng manunulat ang lugar na kanyang napuntahan. So maipakilala sa madalit sabi, ano ba yung specific place na napuntahan ng isang tao. Pangalawa, maraming kaalaman ang matutukoy at matututunan. So kaya sabi ko nga sa inyo, mas paganda na habang tayo ay naglalakbay, meron tayong nakukuhang kaalaman. Pangatlo, magbubukas sa mga turismo sa itinatampok na lugar. So kung maaalala niyo yung pangalawang halimbawa natin or yung pangatlong halimbawa, yung travel guide, so kumaga makikita mo doon na na-encourage mo yung mga taong pumunta mismo doon sa lugar na yon. So isa ring tulong po dyan yung gagawin nyo, which is yung travel vlog. Kasi ipinakikilala nyo ano ba yung mga magagandang bagay doon mismo sa isang lugar. Pang-apat, maaring maging referensya o reference ng mga mahihilig maglakbay. So kung maghalimbawa ako, gusto kong magpunta sa ganitong specific place, so isa-search ko lang. So sa pamagitan po ng mga travel vlog, 'di ba? Magiging reference ko na, ay okay, maganda pala dun sa lugar na to, or magkano kaya yung kailangan kong pera dun sa pagpunta ko dun sa lugar na yon. Okay? At ang panghuli, mapalulutang ang damdaming pagpapahalaga at respeto sa kalikasan. So, kapag nakita mo kasing maganda yung isang lugar, parang gusto mo na ingatan din mismo yung lugar na yon. Diba? Parang gusto pag magtatapon ka ng basura, kailangan sure ka na doon ka talaga magtatapon sa basurahan. Or minsan pag may kalat, 'di ba? So gusto mo damputin mo na rin para makatulong ka doon sa pagpapanatili ng kagandahan ng specific place na 'yon. Okay? So yan po yung ilan sa mga layunin sa pagbuo natin ng isang lakbay sa Naysay. So sumunod naman po, sa tuwing ikaw ay maglalakbay at ninanais magsulat ng sanaysay, bakit kailangan na maging isang manunulat na naglalakbay at hindi isang turista? So, ang pinakasagot po dyan ay makukuha natin ulit sa mga susunod pang pahina. So, ang pinaka main point po dito, kung ikaw daw ay isang maglalakbay, bakit mas maganda na maisip mo na ikaw ay isang manunulat na naglalakbay at hindi isang turista lamang? Okay? So, tips. Okay, so unti-unti na po tayong matatapos sa unang part ng Aralin 1. So, sabi po dyan, kung ikaw ay maklalakbay sa isang lugar at ninanais sumulat ng isang lakbay sa Naysay, kailangang taglay mo ang kaisipan ng isang manunulat na naglalakbay at hindi ng isang turista. So, the main reason kung bakit dapat ikaw ay manunulat na naglalakbay at hindi isang turista. So, kapag ikaw kasi ay manunulat na naglalakbay, nakafocus ka. Okay, ano yung mga impormasyon na pwede mong makuha? Ano yung mga magagandang bagay na pwede mong makuha o may share dun sa mga tao na may kaugnayan dun mismo sa lugar. So, pag sinabi naman nating turista, so nandun ka lang to entertain, gusto mo lang makapag-relax, gusto mo lang makita o ma-experience ano ba yung kagandahan doon sa lugar na yon. Unlike, pag ikaw ay magsusulat o manunulat na naglalakbay, nakafocus ka ano yung mga bagay na pwede mong maisulat dun sa gagawin mong sanaysay. So, yun yung pinagkaiba ng dalawa. Okay? So, kaya ang nilagay ko sa inyong role is manlalakbay at hindi isang turista. Kasi pag isang turista, wala kang focus kundi mag-enjoy lang. To experience kung ano ba yung mga na-experience dun sa lugar na yon. Okay? So, next, tandaan po natin na ang sanaysay ay maaring sa anyong reflektibo kasi nagre-reflect ka lang. Okay? Ano yung mga karanasan mo, ano yung mga kaalaman mo dito, at syempre po, paglalahad ng mga impormasyon lamang, katatawanan na may katotohanan, pagbibigay ng interpretasyon sa larawan o isang lakbay sa Naysay. So, tandaan po natin yung bagay na yan. So, bilang paglalahad po, okay, so ang lakbay sa Naysay po o travel essay sa Ingles ay pagbabahagi ng mga karanasan sa isang paglalakbay kung saan isinasalaysay hindi lamang ang kagandahan ng lugar na nilalakbay kundi maging ang mga natuklasan mong kultura, kaugalian, tradisyon sa lugar na meron ka. Okay? So, yun po yung focus ng isang manunulat na naglalakbay. So, nakafocus ka ano yung mga matutuklasan mong bagay na pwede mong maisulat sa iyong sanaysay. Okay? Hindi ka na lang to the point na gusto mo na lang mag-enjoy. Okay? So, next.
Tandaan na sa lakbay sa Naysay, ang mga nararanasan ng isang manunulat na manlalakbay ay dapat ding iparana sa mambabasa sa pamagitan ng lakbay sa Naysay. So, yun yung pinakakailangan or challenge din sa gagawin yung travel vlog. Kailangan maiparamdam nyo rin sa amin. Sa vlog nyo parang na-experience na rin namin. Diba? Gaya ng pinapanood ko sa inyo kanina or the last meet natin na parang na-experience mo na din. Parang nakapunta ka na din dun sa lugar na every part na meron dun sa lugar ay pinapakita mo na. Okay? So, let's move on to the next part, which is kahalagahan o aralin 2, kahalagahan ng pagsulat ng lakbay sa Naysay. So, bakit ba mahalaga? O ano ba yung kahalagahang pwedeng maidulot ng pagsulat natin ng isang lakbay sa Naysay? Okay? So, syempre, hindi po pwedeng mawala yung ating layunin. So, unang layunin ko po ay, okay, so nauunawaan ang kahalagahan ng pagsulat ng lakbay sa Naysay. So, bakit ba importanteng bumuo tayo nito? Pangalawa, natutukoy ang kahalagahan ng lakbay sa Naysay sa paglinang ng kakayahang sumulat at bumasa ng isang tao. At unang tanong po, paano nakakatulong ang paglalakbay at ang pagsulat ng lakbay sa Naysay sa kalusugan ng isang individual? So, minsan, di ba, halimbawa, pag sobrang stress mo na, gusto mong pumunta dun sa isang lugar na parang pag nandun ka, di ba, parang nare-relieve yung stress na meron ka, nakakalimutan mo for the meantime yung iniisip mo, kasi na-enjoy mo kung ano yung meron dun sa isang lugar. So, na-express mo rin, ano ba yung na-experience mo doon mismo sa specific na lugar na yon. So, tandaan po, sabi dyan, ang paggawa ng travel vlog ay pinauunlad ang pagsulat at paglalahad ng isang individual. So, hindi ka lang kasi basta sumusulat dito. Okay? So, naglalahad ka in a creative way na naiiba sa kung ano na yung mga naisulat pa noon. So, halimbawa, may nakasulat na dun sa lugar na yun. So, parang ganun lang din, inulit mo lang. So, syempre, iisip ka ng unique na paraan sa paglalahad ng iyong travel vlog. So, next, unang-una, ano ba yung kahalagahan na pwedeng makuha ng isang manunulat sa isang lakbay sa Naysay? So, una, na ibabahagi nito ang mga karanasan at natuklasan niya sa paglalakbay. Pangalawa, nagkakaroon ng karagdagang kaalaman ang manunulat tungkol sa isang lugar. So, halimbawa nga, hindi ka aware sa mga tradition and culture o kulturang meron dun sa lugar, so unti-unti mo siyang na-experience or natututunan. So, ano pa ba? So, sabi nga po dyan, nasusukat ang pagiging malikhain ng isang manunulat gamit ang kanyang imahinasyon na tila nararating din nila ang lugar na kanilang itinatampok. So, kung magasabi ko nga, isang challenge din yan sa gagawin yung travel vlog na kailangan maiparamdam nyo sa amin na parang nandun na rin kami mismo sa lugar na pinuntahan nyo. So, next, nalilinang ang kakayahan sa pagsulat ng isang sanaysay. So, diba sabi nga, the more na pinapractice mo yung isang bagay, the more na natututo ka dito. So, ang pinakahuli, napalalawak ang karanasan at kaalaman ng isang manunulat na manlalakbay tungkol sa iba't ibang lugar sa mundo. So, unti-unti kasing lumalawak yung kaalaman mo sa pagsulat ng isang sanaysay. Depende sa lugar na pupuntahan mo. Okay? Kasi for sure, kung ano yung nakuha mo dun sa isang lugar, imposible namang kapareho yan ng makikita or ma-experience mo sa ibang lugar na pupuntahan mo syempre. Okay? So, yan po yung mga kahalagahan na nakukuha ng isang manunulat sa pagbuo ng isang lakbay sa Naysay. So, sa pangalawa naman, ano ba yung kahalagahan na nakukuha sa pagsulat ng lakbay sa Naysay doon naman mismo sa lugar na ating itinatampok o ipinakikilala. So, una, nakikilala ang kagandahan ng lugar na ating itinatampok o isinusulat, 'di ba? Kumbaga isinusulat mo kasi ano ba yung mga magagandang bagay na nakita mo doon sa lugar na yon. Pangalawa, nakikilala ang mga kakaibang bagay tungkol sa destinasyon o lugar. So, gaya nga ng sinabi ko kanina, imposible na kung ano yung nakita mo dun sa isang lugar ay ganun din sa mga iba pang lugar na iyong itatampok. So, kailangan mapalabas mo ano ba yung kaiba dun sa lugar na meron ka. Okay? So, sumunod,
Nabibigyan ng halaga at respeto ang ganda ng kalikasang ibinigay ng may kapal. At ang sunod naman, nagbibigay daan din po ito upang magbukas ang industriya ng turismo sa lugar na itinatampok sa Lakbay Sanaysay. So gamit yung Lakbay Sanaysay mo, since naibigay mo yung mga magagandang bagay, na ipakilala mo yung mga kultura, tradisyon na meron dito, ano ba yung sikat sa lugar na to. So unti-unting nabubuksan yung turismo. 'Di ba na parang gusto ko ring puntahan yung lugar na yun kasi maganda daw dito ayon kay ganto sa kanyang Lakbay Sanaysay. So nakakatulong ka syempre dun sa lugar na meron kang sinulat. So sumunod naman po, mula naman sa ano naman yung kahalagahan na pwedeng makuha ng mga tao mula sa lugar na itinampok. So ano yung mga pwedeng makuha nila? So una syempre, na ipakikilala yung kultura, yung tradisyon at paniniwala ng mga tao na nandoon mismo sa lugar na isinusulat mo. So next, isinusulat ito sa Lakbay Sanaysay upang malaman, maunawaan. So hindi na lang maunawaan at malaman. So syempre, para mairespeto mo rin bilang isang manlalakbay o dayuhang pupunta rito. So halimbawa, hindi allowed sa kanila yung ganitong gawain. So kumbaga sa pamagitan nun, alam mong maire-respect mo sila kasi alam mo na kung ano yung meron doon sa lugar na yon. Okay? So, pinakahuli po ay nagbibigay ng magandang oportunidad para sa mga taong nakatira dito sa panahong mabubuksan ng turismo sa kanilang lugar. So, sabi ko nga, kapag nakilala yung lugar na yan, hindi ka na lang makakatulong sa sarili mo dun sa lugar, kundi pati na rin dun sa mga taong naninirahan malapit or doon mismo sa lugar na yon. Okay? So, next, nabibigyang pansin ang pagmamahal ng mga taong nakatira sa kanilang lugar sa pamagitan ng pagmamalaki at pagtangkilik sa kagandahan ng kanilang lugar na tampok sa isang Lakbay Sanaysay. So ano naman yung pwedeng makuhang kahalagahan mismo ng mga taong babasa mismo nung ginawa mong Lakbay Sanaysay? So una syempre, nagkakaroon sila ng karagdagang kaalaman tungkol mismo dun sa lugar, sa tao, maging sa kultura at tradisyon ng kanilang lugar na binabasa. So, syempre, yun yung benefits na pwede nilang makuha sa binuo mong Lakbay Sanaysay. Excuse me. Pangalawa po, nabibigyang pagpapahalaga, syempre, ang lugar, tao, at kultura mula sa binasa mong Lakbay Sanaysay. So, sabi ko nga, dahil alam mo na kung ano yung dapat mong gawin dito. So next, nagiging gabay. Dahil tandaan nyo, isa rin sa halimbawa ng ating Lakbay Sanaysay ay ang travel guide. Okay? Nagiging gabay ito ng mga taong mahihiling maglakbay. Nagbibigay ito ng kaalaman gaya ng transportasyong gagamitin mo sa paglibot dun sa ginawang lugar. So halimbawa, kayo ay nakamotor, so hindi pala allowed yung ganitong sasakyan, or naka-van kayo, hindi pala kaya doong maglakbay ng isang van. So, at least may idea kayo or magkano ba yung kailangan mong ihandang pera sa pagta-transportation mo or transportation papunta doon sa specific na lugar. And syempre, may mga gawaing dapat igalang sa isang lugar. Sa pamagitan po ng pagbuo mo ng Lakbay Sanaysay, nakakatulong ka na dun sa mga taong pupunta na rin dito. Okay? So, next, napapalawak po nito ang imahinasyon ng mambabasa tungkol sa kagandahan ng lugar na hindi pa niya napupuntahan. Okay? So, para kang nagbabasa na nai-imagine mo na kung ano ba yung itsura mismo ng place na iyong binabasa. So, next, nauunawaan ang kahalagahan ng pagbibigay galang sa kalikasang ibinigay po sa atin ng may kapal. Okay, so kung nagkakaroon na tayo ng pagpapahalaga dun mismo sa lugar na pupuntahan natin. So, tandaan po na kinakailangan taglay ng isang manulat ang kahusayan sa malikhaing pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa isang lugar. Okay? So, sabi ko nga, napakarami ng gumagawa ng mga travel vlog, napakarami ng gumagawa ng isang sanaysay. So, ano ba yung paraan na sa palagay mo ay magiging malikhain o magiging unique ka sa bumubuo ng mga ganitong bagay? So, next,
Siyempre po, kinakailangan maging wasto ang mga impormasyong ibinabahagi natin tungkol sa isang lugar dahil tandaan mo, hindi lang ikaw yung makakita at makakabasa niyan. Okay? So, upang hindi makalikha ng maling pananaw sa mga mamabasa tungkol mismo dun sa isang lugar. Okay? So, next, katangian po mismo ng isang taong manunulat ng isang katangian ng manunulat na naglalakbay. So, ano ba yung mga katangian na dapat meron ka? So, una, mahilig ka dapat maglakbay o mag-travel. Pangalawa, mahusay makisama, especially dun sa mga taong dadatnan o pupuntahan mo. Pangatlo, magmasid o maging mapagmasid at mausisa ka kasi hindi ka matututo or hindi ganun karami yung knowledge na makukuha mo kung hindi ka magtatanong. Hindi mo titingnan o oobserbahan ang mga bagay na nasa paligid mo. And syempre, maging malikhain, lalo na sa pag-deliver o pagsasalaysay, detalyado at organisado. So, pag nabanggit mo na, huwag mo nang paulit-ulitin pa. Okay? Sumunod naman, maging matyaga ka sa paghanap ng mga impormasyon na meron dito. Maging matyaga ka sa kung ano yung mga bagay na kailangan mong gawin sa pagsulat nito. And syempre, ang husay sa pagkuha ng larawan kasi malaking bagay yung maganda or malinaw yung larawan na meron tayo. Diba parang sabi ko nga nakakatulong siya para mas maipakita mo or maging patunay siya dun sa kung ano yung sinasabi mo. Next, may malawak na karanasan, mahusay sa pagsulat, alam mo kung paano mo i-organize yung mga salita or mga karanasang meron ka or impormasyon. Sumunod, may layuning nais makamit. So, kailangan malinaw sa'yo ano ba yung layunin mo kung bakit ka gagawa ng isang lakbay sa naysay o bakit ka magsusulat ng isang bagay na yan. Okay? So, tandaan po na ang paglalakbay sa iba't ibang lugar at ang pagsulat ng lakbay sa naysay tungkol dito ay isang gawaing hindi lamang magdudulot sa iyo ng kasiyahan, ito rin ay nagbibigay ng kaalaman sa mga taong babasa nito. Okay, kaya sabi ko nga sa inyo, ang role nyo sa inyong major PT ay manlalakbay, hindi bilang isang turista. Dahil tandaan nyo, yung gagawin yung travel vlog ay hindi lamang magdudulot ng kasiyahan sa inyo, sa mga taong makakakita niyan, kundi magbibigay din po ito sa kanila ng knowledge o kaalaman tungkol dun sa lugar na itatampok nyo. Okay? So next, maaari mong itala ang pansariling kasaysayan sa paglalakbay tulad ng espiritualidad, pagpapahilom o kay pagtuklas sa sarili. So kung yung mga personal na bagay, pwede mo naman yang itala. Okay? So bilang paglalahat po sa ating aralin 2, mahalaga na ang lakbay sa naysay para sa manunulat sa lugar na itinatampok nito, sa mga taong nakatira at gayon din sa mga mambabasa. So kaya siguraduhin po nating maayos yung ating gagawing lakbay sa naysay or travel vlog dahil tandaan mo hindi lang yan para sa sarili mo. Okay? Para yan sa manunulat, para sa lugar na ipinakikilala mo, para sa mga taong nakatira mismo dun sa lugar, at ang pinakahuli sa mga taong makakita o babasa nito. At syempre, ang pagsulat po ng lakbay sa naysay ay isang uri ng sulatin sa ating subject o asignaturang piling larangan na maaaring maipakita sa modernong paraan, katulad ng pagbuo ng travel vlog or travel vlog. So, yan yung isang reason kung bakit ito rin yung pinagawa ko sa inyo. So, ikino-collab ko na, 'di ba? Itinreturn ko na yung ating modern. Okay? Yung modernong paraan. So, gamit po yung ating technology, bubuo tayo ng isang travel vlog or parang lakbay sa naysay. So, magagawin lang natin siya in a modern way. Okay? So, ayan po. Magmo-move na tayo sa pangatlo or pinakahuling bahagi. Ano naman yung mga hakbang na dapat mong alamin sa pagbuo ng isang lakbay sa naysay. Okay? So, kung kanina naibigay ko sa inyo ano yung mga kahulugan at katangian, mga layunin. Okay? So, pangalawa naman, ano yung mga kahalagahang pwede nating makuha
sa pagbuo ng isang lakbay sanaysay. So, syempre, bago tayo mag-move dun sa pagbuo ng isang lakbay sanaysay o travel vlog, dapat alamin muna natin ano ba yung mga hakbang na dapat nating sundin. Okay? So, una, layunin po syempreng matukoy ang mga hakbang. So, target ko pong maibigay sa inyo, ano ba yung mga hakbang na dapat nyong matutunan sa pagbuo ng isang lakbay sanaysay. Pangalawa, nabibigyang halaga. Bakit ba mahalagang sumunod tayo sa mga hakbang ng pagsulat ng isang sanaysay o lakbay sanaysay? At ang pinakahuli, makasulat ng isang borrador o unang draft ng lakbay sanaysay tungkol sa sariling paglalakbay. So, hindi ko na ito ipapagawa sa inyo kasi ginawa ko na lang siyang major PT nyo. Okay? So, ano ba yung mga hakbang? So, unang-una, magsaliksik tayo sa lugar na pupuntahan natin. Okay, hindi yung pagpunta mo dun, saan ba yung pupuntahan kong lugar? So, dapat una pa lang, i-research mo na saan ba yung specific na place na pupuntahan at itatampok mo. Pangalawa, alamin ang layunin sa paglalakbay at pagsulat. So, halimbawa, ito yung focus question mo. So, dapat hindi ka mawawala doon. Okay? Pangatlo, magtala ng mahalagang impormasyon habang naglalakbay ka. So, pwede namang isulat or pwede rin namang i-record mo siya. Okay? Pang-apat, kumuha ng mga larawan habang naglalakbay. So, mas maganda na makapag-take tayo ng mga pictures or kung kaya ng video habang tayo ay naglalakbay, especially sa gagawin yung travel vlog. So, sumunod. So, suriin po natin yung mga detalyeng nakuha natin. So, dahil hindi lahat or piliin lang natin, huwag naman siya yung too much information na. So, baka hindi na ma-absorb ng mga makakakita. Ano ba talaga yung pinopoint nito dito? Okay? Sumunod, bumuo ng balangkas ng mga nakalap na impormasyon mula sa panaliksik hanggang sa paglalakbay. So, dyan papasok yung ino-organize mo na lahat ng information na makukuha o mabubuo ng grupo. Sumunod, isulat ang lakbay sanaysay o buuin nyo na yung pinaka-final na copy ng inyong travel vlog. Okay? So, tandaan, gumamit tayo ng unang panauhan at gamitin ang tono na tilang isa kang kaibigan sa pagsulat ng lakbay sanaysay upang magkaroon ng kawilihan ng mga mabasa sa pagbasa nito. So, dun sa inyo, since doon sa pinakita ko kanina ay gumamit sila ng una at ikatlong panauhan, so depende po yun sa inyo. Depende sa grupo kung saan kayo mas komportable. Okay? So next, tandaan, isulat lamang ang mga totoong impormasyon tungkol sa lugar, especially sa kultura, sistemang politikal ng lugar na itinatampok natin. So kaya sabi ko nga sa inyo, hindi lang sa kanila o sa lugar mismo manggagaling yung information. So mas maganda mag-search tayo ano ba yung mga information na meron dun sa lugar na magiging proof lang yung makukuha natin doon sa mga tao around or nandoon mismo sa lugar na yon. Okay? So, gabay po sa pagpili ng paksa. So, babanggitin ko lang to pero dun sa inyong gagawin, hindi nyo to kailangan pumili ng paksa. Okay? So, kultura, tradisyon, paniniwala, mga sikat na pagkain sa lugar. So, pwede nyo itong pagsamasamahin dun sa inyong vlog na gagawin. Next, kasaysayan ng lugar, paraan ng transportasyon papunta at ginagamit sa lugar, kung ito ba ay papasok, ano ba yung mga pwedeng gamiting transportation. Next, iba pang paksang magbibigay ng kawilihan sa mga mambabasa. So again, dun sa inyong travel vlog na gagawin, pwede nyo po itong pagsamasamahin lahat. Okay? So tips, upang makabuo po tayo ng isang mahusay at maayos na lakbay sanaysay, iwasan natin ang paglalahad ng napakaraming impormasyon tungkol sa lugar. So, kaya kung makikita nyo or naaalala nyo yung pinapanood ko sa inyong sample, hindi siya too much information. So, ang inilalagay lang doon, ano ba yung highlight? Diba? Ano ba yung highlight lang na gusto mong sabihin doon sa mga tao? Okay? Hindi yung kailangan, hindi lahat na lang ng sinabi mo, nandun din, nagfa-flash. So, piliin lang natin, ano ba yung mga informasyon na gusto mo lang ibigay o i-highlight. Okay? So, mabuti pong isulat natin ang nararamdaman natin ukol
o batay po sa nararanasan natin, ngunit iwasan din natin ang sobrang pangibabaw ng damdamin. So, huwag naman masyadong OA, ano? Baka naman sobrang OA na natin sa pag-deliver ng ating emotion na OA na. Sobrang saya ba? Tuwang-tuwa ka ba sa paglalakbay? So, medyo timbangin natin yung emosyon na ating ibibigay. Okay? So, bilang paglalahat po, ang matagumpay na pagsulat ng lakbay sa Naysay ay nakasalalay po sa pagsunod ng mga hakbang. So, kaya sabi ko nga sa inyo, importante na alamin din muna natin ano ba yung mga hakbang na kailangan nating gawin. Okay? Tandaan, sa pagpili ng iyong paksa, hindi lamang dapat nakatuon sa karanasan ng isang manunulat. So, bilang gabay po, yung mga ibinigay ko sa inyong pwede nyong itampok doon sa inyong gagawing lakbay sa Naysay. Okay? So, ayan na po ang pinakahuling bahagi ng ating Aralin 3 at dito na po nagtatapos yung ating huling lesson, which is yung lakbay sa Naysay. So again, sa unang bahagi po, makikita o maririnig nyo ano ba yung kahulugan, katangian at layunin, ano yung mga bahaging bumubuo sa kanya. Sa pangalawang bahagi naman po, dun nyo po makikita ano ba yung kahalagahang pwedeng makuha ng isang manulat, nung lugar na itinatampok, yung mga taong nandun mismo at ng mga taong makakakita o makakabasa nito. At sa pinakahuli po, ano yung mga hakbang na dapat mong sundin bilang isang individual na gagawa ng isang lakbay sa Naysay. Okay? So, ayun lang po, and I hope na natutunan nyo or nakatulong ito para sa gagawin yung major PT sa pagbuo ng isang travel vlog. Okay, thank you!